po, Pastor. Good morning po sa ating lahat. Ayan po. First time ko pong tumayo as UMM. Mostly, or kadalasan, MYF or Maya. Pero karamihan po talaga is MYF. Naging active din kasi ako sa MYF po that time. So, sa nabasa ko ni Pastor kanina ng mga verses, ang title po na pag-uusapan natin, pagkaaral natin, sabay-sabay po natin matutunan po yung topic na ito. Ang title po is Persistent Faith. Ang tungkol po doon sa nabasa natin sa ating pag-aaralan po ay unang-una po ang mababanggit po doon ay yung widow o yung byuda na paano siya ang pinaka-pinag-uusapan dito sa ating mga talata. Ano bang sinasabi niya? Ang byuda daw yung widow ay humihingi ng justice against her adversary o yung mga nanloko or gumawa sa kanila ng hindi maganda. Ano bang katangian ng widow? Ang widow is persistent. Persistent siya na nakikiusap doon sa hukom o doon sa judge na pagbigyan siya doon sa hinihiling niya na kasagutan doon sa usapin. Persistent. Sa Tagalog ay makulit. So, yung widow ay matutuloy dito na makulit na babae na gustong-gusto nang makuha yung kanyang request o yung kanyang gustong makuha. Yung pangalawa ay yung judge na kung titingnan natin sa isang pelikula is katabida. So, hindi daw siya, unjust daw siya, hindi daw po siya naniniwala sa Panginoon, hindi naniniwala sa ating Diyos. At hindi rin siya nakikinig sa sinasabi ng mga tao. Kumbaga sa panahon ngayon ay hindi niya pinapakinggan yung hinaing ng mga tao. Basta ang gusto niya ay yung kanyang sarili o yung kanyang gustuhan. At ang pangatlo ay si Jesus na nagsasabi ng talinhaga. Anong sinabi niya sa kanyang mga alagad? Always pray and do not give up. Lagi daw tayo mananalangin at huwag tayong mawawala ng pag-asa. So, si Jesus, ang sinasabi dito na unlike yung judge, siya yung surely na ibinibigay o sinasagot yung ating mga panalangin kapag tayo ay consistent at persistent na nakikipag-usap sa Kanya. And ang mahalaga doon is siya ay makatarungan. Alam niya kung ano makakabuti para sa atin at alam niya kung anong ating mga pangangailangan. Huwag kayo pong mag-alala, 15 minutes lang ito. 15 minutes lang yung intro ko. So, kung yung judge at si Jesus, it's more on contrast or magkaiba talaga. Hindi natin pwedeng compare kasi magkaiba talaga sila.
pagkakaiba ng contrast at ang comparison, ang comparison kasi, meron kayong pagkakamukha, kaya kayo pino-compare, meron kayong common denominator sa sinasabi na tinitingnan kung ano yung pagkakapareho nyo. Unlike yung contrast, ang contrast talaga yung magkaiba kayo. Never kayo pwede i-compare kasi hindi talaga kayo magkatulad. So, ang judge is more on selfish. Sarili niya yung iniisip niya. Sapagkat doon sa binasa ng mga salita ay pinagbigyan niya yung widow para hindi na makulitan siya. Or makabawas sa iniisip niya. Siguro, para hindi na siya ma-stress sa kakakulit sa kanya ng babae. Unlike si Jesus, kapag nagdesisyon si Jesus or pagka sinagot ang ating panalangin, hindi yung sarili niya yung pinagbibigyan niya, kundi tayo. It's more on benefits of His chosen ones. So, kapag ginarang ni Jesus, ang ating Panginoon, ang ating mga panalangin, hindi yung sarili niya yung iniisip niya. Hindi sa nakukulitan na siya, hindi sa sige na nga, bigyan na kita, kundi dahil iniisip niya na makakabuti ito para sa atin. It's more of giving Himself to us, to ours. So yun sa mga talata natin, yun yung tatlong makikita natin na mapabasa natin ng mga binanggit doon. So, ako, habang pinag-aaralan ko yung topic na ito, iniisip ko bakit byuda yung ginawang example ng ating Panginoon. Bakit nga ba? Ano ba ang mga characteristic ng byuda? Nung panahon sa Bible, ang mga byuda daw ay para siyang nakihiwalay. Parang anong masasabi natin? Parang ngayon is hindi sa kasali sa lipunan. Lost her husband in any form or death. Or nawala yung kanyang asawang lalaki. Or na-abandon. So, yun yung mga characteristic ng widow na sa aking pag-research is bakit nga ba widow yung ginamit na ating Panginoon? Which is, pag widow ka, pag isolated ka, one of the in time po, yung panahon sa Bible. So, madaming struggle ang mga widow that time. Like for example, loneliness. Hindi wala na siyang asawa, so pwede siyang maging malungkot, isolated. And yung kanyang karanasan is hindi na maganda. Pagkat ano na siya. So, hindi na siya kinikilala ng lipunan that time. So, bakit ba special ang mga widow sa ating Panginoon? Kung madalas natin makikita o mababasa sa Bible, marami siyang example na parang favorite na. O marami siyang example regarding widow. So, ibig sabihin, meron siyang puso para sa mga widow. Or sa mga masa na hindi maganda ang mga experience.
lagi nang binibigay ang mga request ng mga widow. Lagi siyang humahanga sa mga widow. Pagka binabasa ko yung mga verses sa Bible tungkol sa mga widow, talagang isa sa mga in-emphasize ko ng ating Panginoon. And pinoprotektahan niya ang mga ulila. Siguro talaga yung puso ng ating Panginoon ay nandoon sa mga hindi magaganda yung sitwasyon sa buhay. Na lagi na pinoprotektahan. So, dito po sa ating sa unang pong mga talata na binasa natin, bakit sinasabi ng Panginoon na lagi tayong manalangin at huwag tayong mawala ng pag-asa? Bakit na sinabi, lagi naman niya kasama ang Panginoon? Bakit na sinabi sa mga alagad na lagi kayong manalangin at mawala ng pag-asa? Kung lagi nyo nasa tabi siya ang ating Panginoong Jesucristo, mawawala ka ba ng pag-asa? Siguro, sa aking pagbabasa, iniisip ng ating Panginoon na ang character ng ating mga puso, ang mga tao ay mabilis mawala ng pag-asa o madaling sumuko, lalo-lalo na alam niya na aalis siya dito sa ating mundo, na alam niyang hindi pa habang buhay, physically kasama natin siya, na darating ang oras na never natin siya makikita physically. So, ina-anticipate na siguro na gano'n na binibili na niya na tayo o yung mga alagad na magpatuloy lang tayo na manalangin sa Kanya. Naranasan niyo na po ba nag-pray pero parang wala namang nangyayari? Doon muna po tayo sa first page agad. Sabi ko sa inyo 15 minutes. 15 minutes lang yung intro. Doon muna tayo sa first page. Naranasan na ba natin na mag-pray pero parang hindi naman tayo sinasagot? Parang hindi tayo nalililig ng ating Panginoon. Na parang at tahimik ng ating Panginoon. Kung naranasan niyo po ito, hindi naman kayo nag-iisa. Kapag lahat naman tayo ay nakakaranas ng mga ganong mga experience. So, bakit pinapayagan ng ating Panginoon yung mga ganong mga bagay? Na parang pinapahandang sa atin minsan na tayo nag-iisa at parang walang nakikinig sa atin. Alam niyo po, nung isang araw, nung isang araw, galing ako sa Cebu. Nakita ko doon yung situation nila.
Hindi naman kagandahan ng paligid sapagkat maraming nasira mga structure at kung makikita nyo, medyo naawa lang ako sa kanila. Pero isipin natin, o makikita natin sa social media na nag-prepare sila na tumigil na kung ano mang naranasan nila. Ngunit, masasabi mo natin na hindi ang Panginoon na hindi nakikinig sa kanila. Na dapat na ba silang tumigil sa pananalangin? Dahil para wala naman nakikinig. Kasi sa Bugo talaga ako pumunta. So nakita ko yung situation nila. So, yun. Medyo natin lang sa kanila. Sorry po. Anong meron tayo sa pananalangin? Madali ba tayong mag-iba? Lagi ba natin sinasabi sa Panginoon na pinapakinggan mo ba ako, Panginoon? Tatandaan doon yung pagiging, siguro po one of my persistent prayers sa ating Panginoon, when I took a board exam, talagang hindi ako tumigil sa pag-pray para lang makapasa. So, nag-start ako mag-review ng February and until nung June, hanggang June talagang persistent or consistent yung pag-pray ko. So, yun siguro yun sa mga experience ko na talagang masasabi ko na kinalit ko talaga ang ating Panginoon upang maipasa yung exam na yun. And gusto ko rin i-share po yung pagiging persistent ng aking mother para sa aking older brother. Kasi lagi niyang sinasabi sa church, sinishare na yung aking kapatid ay bunga ng kanyang panalangin. From medyo nalihis ng undas hanggang sa may ginamit ang ating Panginoon na mabago yung buhay niya, and hindi lang nabago yung buhay niya, kundi naging pastor pa. So, yan sa mga okay. Wala pa rin tayo. Tayo sa number 1. Pero pinilas na nila. Although, yung brother ko naging pastor sa Bulacan. Pero ngayon nasa States na. So, naging lang siya. Naging doon. Naging chaplain sa isang hospital. Okay. So, naisip ko, na-share din sa inyo kasi ang mother ko is widow na rin.
So, one of her testimony, yung kapatid ko. So, yan. May sawa pa ako sa introduction. Para ayaw ko pagsimulan, introduction ka lang ako. So, okay. Sige po. Umpisahan natin. Number 1. Jesus anticipated that we do lose heart when it comes to prayer. Sabi nga po naman ng mga verse na alam na ni Jesus na pag umalis siya, sigurado mawalan tayo ng consistent prayer. Alam niya mag-give-up tayo minsan kapag hindi nasusunod yung ating mga o nasasagot yung mga ating mga panalangin. Losing heart in prayer is a reality for many of us. Isang parang natural na natin bilang tao na kapag natatagalan tayo, parang sa feeling natin, walang nakikinig na sa atin. Feeling natin, wala nang sasagot doon sa ating panalangin. So, ang panalangin siguro, inaalam lang natin Panginoon or tayo rin mismo. Kapag ang panalangin is gusto natin makuha, hindi tayo pinipigil, tama ba? Pero pag ang panalangin mo, hindi mo masyadong kailangan. Diba? Parang once, twice, 3 times, pag di mo na kuha, okay din na kasi hindi mo naman kailangan. Hindi mo naman masyadong kailangan. Pero pag ang panalangin o yung gusto mong makuha, kahit sa daang beses pa panalangin, gagawin yan. So, nakikita ng ating Diyos yung puso natin. Kailangan ba natin o hindi? Makakabuti ba sa atin o hindi? So, kaya yun lagi ang una niyang banggit. Patuloy kayong manalangin at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kasi nakikita nga sa atin na minsan nanalangin tayo pero para lang manalangin. Hindi para makuha yung makakabuti para sa atin. Number 2. Consistent prayer requires faith. So mababasa pa natin, Jesus asked, however, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? Faith is a key for consistent prayer. Ang prayer daw po dapat may faith. Naniniwala ko pa kayo. Kasi kung wala kang faith sa hinihingihan mo, kahit kung sa tao ka humihingi ng pabor, kung wala kang faith sa kanya, o wala kang tiwala sa kanya, hindi mangyayari. We tend to feel unsure when we pray because no one has seen God. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa sapagkat personally, hindi naman natin nakita sa ating Panginoon. Ba't ang maniniwala? Minsan parang sabihin natin na totoo ba? Totoo ba? Kung meron? Di ba? So,
Faith requires for consistent prayer. Faith is important to not give up. Pag wala ng faith ang ating panalangin, sigurado yun, madali tayong mawawalan ng pag-asa. Number 3. Oh, number 2. Have confidence when you pray because God is not like a man. Pagkikita po natin din, nung sinabi ko kanina na ang Diyos at ang yung judge ay totally magkaiba. Ang Diyos natin ay far way better than the human. So, talagang hindi pwedeng pagkumparahin. Sapagkat tayo tao, ang ating Panginoon sa Diyos, tama lang na siya ang pinakapangyarihan sa lahat. So, sinasabi doon na yung judge, granted the widow's request. Then God's doing justice for chosen ones. God has a higher standard than man. We're not dealing with the human that has limitation in own motives. Yun po ang natural ng mga tao. Kapag humingi tayo ng pabor sa tao, eh sigurado may limitation. Meron siyang may hangganan na kaya lang niyang gawin. At paminsan-minsan o kadalasan, eh meron siyang sariling motibo. Nakatulad ng judge na, sige, gagrant ko na yung request mo dahil ayaw na kitang makita dito. Huwag ka nang pumunta dito. Ayaw na kitang makita. Sige, sa'yo na yan. Dahil siguro yung widow, baka, ang sabi ko is, baka naloko siya dahil sinamantala yung magiging widow niya. Baka sa modern time, baka na-scam siya sa pera or naloko siya sa business. Parang sinamantala niya yung magiging walang asawa niya na walang magtatanggol sa kanya dahil siguro kalalakihan niya, no? Kasi yung mga kalalakihan is partner ng mga babae. So, kung mawala ka ng asawa, sabi nga sa Bible that time, ang mga widow ay mahina na, malulungkot na. Marami ng hindi magandang nangyayari sa kanyang buhay. So, lagi po tayo mananalig sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang pinakapangyarihan sa lahat na hindi tulad ng isang tao lamang. Number 3 po. Have confidence when we pray because God is not like. How about number 4? Number 4 na pala. Sorry. Number 4, God's concept of immediate answered prayer is different from ours. Ang sabi ko sa Luke 18:7, will He keep them waiting? Gusto ba ng Diyos na naghihintay tayo? Ang sabi ko dun sa verse kanina, na yung tumatawag sa Kanya is umiiyak araw at gabi. Natingin po ba natin kapag ganun katindi yung ating prayer, matitiis po ba tayo ng ating Panginoon? Hindi ho, di ba? So, our concept of quickly answered prayer is different from our Lord. It's different from our God. Ang Diyos po kasi is magkaiba tayo ng standard pagdating sa mabilisan.
Tayo gusto natin, parang parang gusto nila mabilisan. Pero ang Diyos, ang standard of time niya is different from ours. Ang sabi niya is, yung 1,000 oras o 1,000 taon sa ating Panginoon ay posibleng 1 day lang. At yung 1 day is posibleng 1,000 days sa kanya. So magkaiba po tayo ng standard ng ating Panginoon. Pero sinasabi dito na unlike the unjust judge, ang ating Panginoon ay siguradong pagbibigyan o ibibigay ang ating request dahil tayo kanyang mga anak at patuloy na nananalangin sa Kanya persistently and consistently. And number 5, God hear immediately, but for the answers there will be a delay. Last na po ito. God hears right away, but the answer does not come right away. Nagiginig po tayo ng ating Panginoon, na sigurado naman tayo nakikinig. Pero ang kanyang sagot ay hindi naman ganun kabilis. Pagod tayo sa ating mga anak kapag nag-request sa atin. Narinig naman natin ang ating mga anak. Pero paminsan-minsan, o kanalasan, binibigay mo ba agad natin? Minsan hindi. Minsan dinideliver natin ang content. So parang pareho lang sa ating Panginoon na sinasabi dito na narinig tayo agad ng ating Panginoon. Ngunit ang kanyang sagot ay hindi ganun kabilis na posibleng mayroong konting delay. He does not expect us to stop in praying when we don't see an answer after the first request. Ayaw niya tayong tumigil sa pagpapanalangin kapag hindi na bigay sa atin yung unang request natin. Katulad nung widow, baka nakailang beses na siya punta sa judge para lang maging consistent siya, maging persistent, maging makulit. Parang tayo, kung gusto natin ng isang bagay, hindi lang isa, dalawa, tatlo, nasabihin natin ang ating request. Kahit 100 beses pa natin sabihin yan, makuha lang natin ang ating panalangin, gagawin po natin, di ba? So ano pong ibig sabihin ng ating topic ngayon? Ang topic natin ngayon ay sinasabi na huwag tayong tumigil sa pananalangin. Sinabi ng ating Diyos doon, pagdating ko pa dito, meron pa ba akong malalagyan ng mga mananampalataya? Kasi baka inisip niya na pag tumigil tayo sa pagsunod sa Kanya, saka sa pananalangin, baka pagdating niya sa sa'yo, ang daming makawala na. So, kaya patuloy yung pagpapaalala niya sa atin na patuloy lang kayo mag-communicate sa atin. Na tayo, katulad ng widow na lagi natin kausapin siya. Na lagi natin siyang kausapin, na lagi tayo manampalataya sa Kanya. At lahat na rito ay bibigay sa atin ng ating Panginoon, ang ating mga panalangin sa tamang oras, sa tamang panahon, hanggang sa Kanyang pagpunta dito sa ating mundo. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa ibinigay niyo po sa amin. Itinuro po sa amin bilang mananampalataya na huwag kami tumigil sa pananalangin, huwag mawalan ng pag-asa.
na patuloy po kami sumunod sa iyo hanggang sa iyong pangalawang pagdating. Nabibigay katulad kami ng widow na ito na hindi sumuko hanggang hindi nakukuha ang kanyang mga hiling. I-bless niyo po, Panginoon, kami. Bigyan niyo po, Panginoon, kami ng puso, Panginoon, na patuloy na nananampalataya, na naglilingkod, at ipakita, Panginoon, na kami, Panginoon, ay sa iyo kami umaasa at nananampalataya sa aming buhay. Bless niyo po ang aming church, Panginoon. I-bless niyo po ang bawat pamilya. Huwag tumigil sa pananalangin at pag-aasa para sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray.